Okay, yung basketball team ng San Miguel, inabutan ko lang yan dito. Opo. Hindi ako yung nag-umpisa ng basketball team na yan. Eh kung tutuusin, hindi ako nagbibiro ha, ang laki ng ginagastos niyan. Eh gusto ko sana itigil lahat yan. Kanya lang, sabi sa akin ng mga kasamahan ko sa trabaho, that is the only entertainment of our countrymen. Sabi nga nung iba, yung exaggerated, halos pinakain nyo na sa palad ninyo. Pero hindi pa rin maganda ang naging... May mga Ay, ibig ganun sabihin, kulang ka pa rin sa pakisama. ganun po. Bigyan ko kayo example ha. Ito ha, para masyak kayo. 5 beses ako nagka-COVID. 5 po. 5. Tatlo lang yung nabalita. 5. Yun ang kinakain ko. Pwede mo itanong kahit sino waiter dito. Yung kinain ko kanina, isang cup na rice, may isang soup, o hinalo ko yung sabaw doon sa kanin. Kinain ko, tapos na. O, binigyan ako kanina ni Jan, yun, ni Jan, ng isang perasong bangus. O, kinain ko rin yung bangus yun. Ibig sabihin, yung pera hindi mo madadala. Kaya huwag mo jujusin ng pera. Yung pera is meant to be shared, is meant to be used to help our country, our people. Kung saan pa mas nangangailangan ng poultry products, very promising is Negros, Oriental or Occidental. O Iloilo is also very promising doon sa Iliganis. Iloilo. Ibig sabihin, we keep on fine-tuning kung saan, baka mas marami na rito masyadong production, bababa ang presyo, maapektuhan ng farmer. Hindi natin lalakihan dyan. Opo. Ililipat natin iba-ibang capacity kung saan-saan. Kung saan pa mas nangangailangan ng poultry products. Very promising is Negros, Oriental or Occidental. O Iloilo is also very promising doon sa Iliganis. Iloilo. Ibig sabihin, we keep on fine-tuning kung saan, baka mas marami na rito masyadong production, bababa ang presyo, maapektuhan ng farmer. Hindi natin lalakihan dyan. Opo. Ililipat natin iba-ibang capacity kung saan-saan. Ang napapansin ko sa mga marami, hindi po kakaunti ito, na sabi nga nila, kaya mahirap, ganitong mag-isip. O kaya ganitong mag-isip dahil sa mahirap. Kayo nga po, naranasan nyo yun mula sa mababa hanggang sa lumaki. Ano po ang paraan para umunlad sa buhay yung maliliit? Ang importante, disiplina. Huwag mo ipangarap yung hindi mo kaya. Number 1. Number 2, mabuhay ka na simple. Ano po yung maibibigay niyong payo para umunlad sa buhay? Ano po ang paraan para umunlad sa buhay yung maliliit? Ang importante, disiplina. Huwag mo ipangarap yung hindi mo kaya. Mag-aral ka. Mabuhay ka na simple. Huwag ka magarbo. Kanya lang, habang buhay tayo at habang healthy pa tayo, gawin natin lahat na magagawa natin para sa pamilya natin at para sa bayan. Yun lang po. Pinangarap niyo po bang maging ganito na, una, maging mayaman? Ay, hindi pinapangarap yung magtrabaho. Basta tayo, trabaho lang na tayo ng trabaho. Eh kung ano mangyari, mangyari na. Kung may konting swerte, di swerte. Kung wala naman. O yung tramo, di ba, nagbabaha yan. Pinalitan din natin drainage. Wala na rin baha. Ibig sabihin, sana tayo mga kababayan natin, mga Pilipino, kung lahat tayo magtulong-tulong, masolve yung problema, o di gaganda yung bayan natin. O tingnan mo yung Marikina. Every time umulan na malakas, di ba, grabe ang baha. O this year, meron ba kayo nabalita ang baha sa Marikina? O sa Rizal? Kasi naalis natin yung bara sa Pasig River, especially sa Napindan Channel. Yun yung intersection ng Marikina River at Mangga Flatway. Nalinis natin yun. Aba, nakatulong ng gusto yun. Pero yung parang napansin ko sa inyo, problem solver kayo no? Mula. Puntahan po natin yan mamaya dahil may mapa pa kayo dito. Mamaya puntahan po natin yan. Pero sabi nyo kanina, pinakamasaya kayo na kasama nyo yung pamilya. Ito po yun. Gaano ka-importante yung loyalty sa inyo? Very important yun. Importante, itong kasamang to, hindi tayo lolokohin ito. Hindi tayo iwanan ito. Ayun, ayos na. Opo. Kayo po ba ay meron pang mga gustong gawin sa buhay nyo na hindi nyo pa nagagawa? Meron, marami pa. Mukha niyan. At the moment, we are building 10 mega poultry farm. Each poultry farm is 80 million birds per year. So that's 960 million birds. More than 2 kilos yun 2.5 kilos each. About 2 billion kilos additional yan per year. With that, you will have a lower price of
chicken products, poultry. Tsaka gagawin ko yan, ready to eat, para hindi makalaban yung mga maliliit na poultry farms. Kasi pagka lahat yan ibebenta sa wet market, baksak ang presyo, maapektuhan yung mga chicken farmers natin. Opo. Ano pong timeline nyo doon? Tuloy-tuloy. Ngayon po, yung nasa Davao, Santa Cruz, Davao, nakagawa na ng first 20 million birds. Next niyan, bigyan ko sa iyo yung 10 lugar niyan. Araw-araw nandito kayo. Sabi nyo, umaabot kayo 16 hours dito sa... Linggo, every Sunday morning, maaga pa lang, nagto-tollway inspection kami ng mga repair ng karsada, expansion ng mga karsada, new off-ramp, new on-ramp, mga ganyan. Babalik ako sa bahay ng mga 12:30. Tanghalian yun. Opo. Abutan ko yung mga anak at apo ko. Kasama ko kakain yun. Mga hanggang 2:30 o 3. Labas ulit. Kung araw-araw, nangungutang ka para gastusin, malaking problema yon. If you live within your means, kung ang kita mo, ginagastos mo yung kalahati lamang nun, yung kalahati naman, iniipon mo para mapag-aral mo yung mga anak mo o pangbili mo ng gamot in the future, wala ka ng problema. Ngayon, magtrabaho ka lang mabuti, may swerteng darating. At pagtingin ng lahat ng kadil mo sa buhay, pwedeng pagkatiwalaan to, mabuting tao to. Nung maliit po ba kayo, naisip nyo aabutin nyo yung ganitong sitwasyon? Ako nung maliit ako, nag-aral ako ng ordinaryong eskwelahan, lumaki ako sa Tondo, wala naman akong planong kailangan magkakotse na maganda o kumain ng kung ano. Wala po akong ganung plano. Ngayon, kung may konting swerte, sige. Kung wala, pasensya. Gusto kong, ang dream ko, matapos ko gawin yung mga karsada, Manila to Lawag, Manila to Matnok, Sorsogon. Opo. Sana maduktungan ko pa yan ng bridge from Matnok Samar. to Allen Leyte. Allen Northern Allen Samar Leyte. pa. Sana makatayo ako ng mas marami pang infrastructure. Kamukha ng airport. Matapos ko yan. Anthony, ilang taong pinagamot ko? Lahat ng klaseng sakit. Opo. Ilang taong pinalibing ko, ilang taong pinag-aaral ko. Pero hindi ako kumukha na iba, jejaryo ko pa yan, kung sino-sino pinag-aaral ko, sino pinagamot ko. Hindi ako yung ganun. Hindi tayo yung humahanap ng publicity. Lahat ng oras ko, ini-spend ko talaga sa trabaho lang. So yung Sunday po, kumbaga religiously ginagawa niyo po yon? Sunday, holiday, whatever day, basta ako, 7 days a week may trabaho ako. Ngayon, pag namatay ako, bubuksan ko yung ataul ko, wala akong dadalhin.